Hinamak na manugang. Kabanata 78. Umiti si Alex Dixon at nanatiling tahimik. Masasabi niya sa isang sulyap na ang 200,000 yuan na safety talisman na ito ay walang epekto. Sa karamihan, ito ay binili ng taong may suot na anteng-anteng upang aliwin ang sarili. Gayunpaman, ang taong ito ay isang negosyante. Ngayon lang siya naglagay ng bitag. Kung guguluhin niya ang sitwasyon, ito ay paglabag sa mga patakaran ng industriya, kaya hindi na lang siya nagsalita. Malamig nang umuso si Master Yu at galit na tumalikod para umalis. Sa mga oras na ito, nagkaroon na naman ng kaguluhan sa daanan. Pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot at sapatos. Nang makita nila ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, maraming mga amo na nakapaligid kay Master Yu kanina ang mabilis na umakyat para batiin siya. Boss Wang, nandito ka rin. Boss Wang, naisip mo na ba ang project na tinawagan ko noong nakaraan? Boss Wang, bihira ka lang pumunta dito. May oras ka ba para sa dinner? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking pumasok ay si Wang Lizu, ang boss ng Wanhao Company. Ang kumpanya ay binili ng Dixon family, at siya ay nagbago mula kay President Wang patungong Boss Wang. Makikipag-socialize na sana si Wang Lizu nang bigla niyang makita si Alex Dixon. Pinisil niya ang karamihan ng tao na may ngiti sa kanyang mukha at naglakad papunta kay Alex Dixon. Yumuko siya at binati, Dixon. Agad naman siyang binigyan ng tingin ni Alex Dixon. Mabilis na nag-react si Wang Lizu. Ang kanyang mga salita ay nakadikit sa kanyang bibig. Natigilan siya ng ilang segundo habang ngumiti at sinabing, Mr. Dixon, nandito ka rin. Oo, nandito ako para manood ng auction, mahinang sabi ni Alex Dixon at gumaan ang loob niya. Sa kabutihang palad, alam ni Wang Lizu kung paano tumingin sa mga tao. Kung hindi, nalantad na sana siya. Pagkatapos ng bagay na iyon, kailangan niyang gumugol ng ilang oras sa pagpapaliwanag sa biyenan. Mr. Dixon, naging abala ka ba nitong mga nakaraang araw? Kapag libre ka, tawagan mo rin ako. Hindi naging madali para kay Wang Lizu na makilala si Alex Dixon, kaya mabilis niyang sinubukang pasayahin siya. Kung hindi lang siya nasa harap ng maraming tao, hindi siya magdadalawang isip na purihin si Alex Dixon. Nang makita nila na si Wang Lizu ay sobrang hilig kay Alex Dixon, ang ilang mga boss sa likod niya ay natigilan. Ang kanilang mga mata ay patuloy na sinusuri si Alex Dixon. Sino ang lalaking ito? Paano niya gagawing ganito si Wang Lizu? Hindi napigilan ng isang tao na magtanong, Boss Wang, ito ay. Bago pa makapagsalita si Wang Lizu, ngumiti si Alex Dixon at sinabing, nagkita na kami noon ni Boss Wang. I embraced as a friend. Oo. Mabilis ding idinagdag ni Wang Lizu, Mr. Dixon, pumunta ka sa auction para bumili ng mga antik, di ba? Doon ang upuan ko. Gusto mo bang sumama sa akin at maupo? Hindi. Umiling si Alex Dixon. Gusto ko lang bumili ng maliliit na bagay. May kaibigan akong problemado. Nandito ako para tingnan kung may bagay na bagay para sa kanya na gumawa ng isang bagay para makaiwas sa masasamang espiritu. Masasamang espiritu. Biglang naintindihan ni Wang Lizu. Alam ko. Sinabi sa akin ni Qin Gang ang tungkol sa iyo sa hapunan kahapon. Sinabi niya na salamat sa iyo na nagawa niyang manatiling ligtas ang Qin family. Lubos siyang nagpapasalamat sa iyo. Sinabi ba sa iyo ni Qin Gang? Nagulat din si Alex Dixon pero napaisip siya. Si Qin Gang ay may relasyon sa negosyo kay Wang Lizu at nagkaroon sila ng magandang relasyon. At saka, hindi naman lihim ang pagtulong niya kay Qin Gang. Nagdilim ang mukha ni Master Yu nang marinig na alam din ni Alex Dixon kung paano tumingin sa feng shui. Akala niya ay casual lang ang sinabi ni Alex Dixon pero kagrupo niya ito. No wonder sinasadya niyang sirain ang sitwasyon. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan niya at sarkastikong sinabi, ang feng shui ay isang paksa ng kaalaman. Hindi lahat ay magagawa ito. Kung makatagpo ka ng manloloko, kahit papaano ay magdudulot sa iyo ng gulo, sa pinakamasama, ang iyong pamilya ay masisira, at mamamatay ang pamilya mo. Para sa kanilang manloloko, mas mabuting huwag kang makinig at mas maniwala. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod si Master Yu at umalis na may taimtim na mukha.
Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Hindi niya akalain na magiging napakaliit ni Master Yu. Talagang nagtatanim siya ng sama ng loob sa isang pangungusap lang. Hindi kilala ni Wang Lizu si Master Yu, kaya natarante siya. Maingat niyang tinanong, Mr. Dixon, anong mali ko? Hindi. Umiling si Alex Dixon at sinabing, magsisimula na ang auction. Mauuna na ako. Naantala siya ng ilang minuto. Inakay na ni Qin Yue si Albert Liwes sa kanyang upuan. Lumapit si Alex Dixon at umupo. Nang tumangala siya, nakita niya sina Master Yu at Wang Yifeng na nakaupo sa katabing upuan nila. Naroon din sina Mark Liwes at Meng Nooran. Hindi siya nakaimik. Madalas na nagkikita ang mga kalaban. Gayunpaman, kahit na si Mark Liwes ay nasa tabi ni Wang Yifeng, ang saloobin ni Wang Yifeng sa kanya ay hindi mainit o malamig. Kung hindi dahil sa engagement ng dalawang pamilya, pati si Meng Nooran ay nandito, malamang maiinis pa siya kay Mark Liwes. Alam din ni Mark Liwes na siya ay nasa mali. Patuloy niyang sinisikap na pasayahin si Wang Yifeng at nagkusa na magbuhos ng tsaa at merienda para kay Wang Yifeng. Noon lang lumuwag ng husto ang ekspresyon ni Wang Yifeng. Tumingin si Meng Nooran kay Alex Dixon. Bigla niyang naalala ang taong nagligtas sa kanya noong isang araw. Natigilan siya saglit at saka nagtanong sa mahinang boses, Alex, andito ka rin? Tumango si Alex Dixon na naramdaman niya. Kumunot ang noo ni Meng Nooran at mukhang hindi masaya. Maganda ang intensyon niya at gusto niyang mapagan ang relasyon nila ni Alex Dixon. Nagkusa siyang batiin siya, ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala siya kalamig. Nakita din ni Master Yu si Alex Dixon. Umuso siya sa kawalan at tumalikod. Pinagmasdan ni Qin Yue ang kanyang ekspresyon at mahinang nagtanong, ano ang nangyari sa pagitan ninyo ni Master Yu? Nagkaroon lang kami ng maliit na alitan at hindi ito problema. Casual itong dinala ni Alex Dixon at ayaw niyang magkaroon ng alitan sa kanya. Sunod-sunod na pumasok ang mga bisita sa venue. Ang host ay ang Pavilion Master mula sa Treasure Pavilion. Umakyat siya sa entablado at nagbigay ng ilang salita ng formal na pananalita bago simulan ang auction. Dahil pansamantalang kinansela ng auction ang auction noong nakaraang pagkakataon, ang bilang ng mga item sa auction sa pagkakataong ito ay higit pa sa huling pagkakataon. Doble rin ang bilang ng mga bisita. Ang unang bagay na ginamit ng dalawang ceremonial na babae para itulak sa entablado ay isang antigong purple na tansong incense burner. Kumulat ang puting ambon, at isang kakaibang halimuyak ang lumabas. Ipinakilala ng auctioneer, ito ang Pine Crane Reversal Incense Cauldron ng Song Dynasty. Isa ito sa mga bihirang bagay na ipinagkaloob ni Emperor Song sa pintor, si So Dongpo. Ang dalawang kahon ng Dragon Saliva Incense na ito ay ginagamit ng Royal Court ng Song Dynasty. Bawal gamitin ng mga sibilyan ng mag-isa. Higit pa rito, nawala ang paraan ng paggawa nito. Kapag naamoy ang mga ito, magigising ang isip ng isang tao. May epekto din silang tumaas ng kapaligiran. Pagkatapos niyang magsalita, iminuwestro niya ang etiquette lady para maintindihan ang ambergris. Isang ceremonial na ginang na nakasuot ng kipaw ay maingat na naghukay ng isang maliit na dakot ng insenso gamit ang isang pilak na kutsara at sinindihan ito. Ang purong puting usok ay dahan-daang damaloy pababa sa insenso na parang talon. Habang tumatagal ang usok, ang mga pine crane sa incense burner ay parang buhay at parang buhay. Ang mga ito ay matingkad at parang buhay, at ang kanilang mga pakpak ay hindi kumikislap habang sila ay lumilipad. Isang mahinang halimuyak ang agad na lumutang sa auction hall. Ito ay nagpa-refresh at na-refresh sa mga tao kapag naamoy nila ito. Tumango si Alex Dixon at sinabing, ito nga ang tunay na halimuyak ng laway ng dragon. Ito ay pinadalisay ng isang sperm whale. Bukod dito, ang ganitong uri ng handmade na insenso ay karaniwang imposibleng mabili ngayon. 2 beses na kinatok ng auctioneer ang maliit na mallet na gawa sa kahoy at sinabing, ang panimulang presyo ng Pine Crane Reversal Incense Burner ay 800,000. Ang presyo ay tumaas ng 100,000 minsan. Ang incenso burner na ito ay Kat-Anji tanging ginawa at may tiyak na halaga ng koleksyon, at ang presyo ng pagbid ay katamtaman din. Sa ibaba ng stage, maraming tao ang nagtaas ng kanilang mga card.
Di nagtagal, ang incense burner ay binili ng isang manlalaro para sa 1.6 milyon. Kaagad pagkatapos, isa pang 7 o 8 item ang ipinadala. Lahat sila ay may mataas na kalidad na mga antigo at ang presyo ay angkop din. Talagang matalas ang mga kasanayan sa pagtatasa ng Treasure Pavilion, at tinanggihan nila ang mga mababang item. Masigla ang kapaligiran sa venue, at lahat ng bisita ay nagbibid. Si Albert Lewes ay nanunood ng may malaking interes, ngunit siya ay kapos sa pondo. Kung hindi, nagtaas din siya ng kamay. Gayunpaman, hindi interesado si Alex Dixon. Dahil, bagamat ang mga bagay na ito ay mahalaga, ang mga ito ay limitado lamang sa mga collectible at hindi masyadong mahalaga sa kanya. Sa sandaling ito, ang ceremonial na ginang ay may dalang puting porselana na plato. Isang string ng purple beads ang inilagay sa plato, kumikinang sa ilalim ng liwanag. Ipinakilala ng auctioneer, ito ay isang natural na purple na perlas mula sa East China Sea. 1,000 perlas ang maaari lamang mapili ng isa. Ang tali ng perlas ay bilog, at ang laki ay pare-pareho. Ito ay isang bihirang magandang item. Hindi rin mahal ang string ng purple pearls, 400,000 lang. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at agad na tumawag ng isang bid. 500,000. Tumalo ng mga talukap ni Albert Lewes at mabilis niyang sinabi, walang silbi ang bagay na ito. Huwag kang gumastos ng walang ingat. Abangan ang susunod na kabanata.